Magandang umaga po muli sa mga gilo kong tagapakinig ng ating channel, Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayo? Ako po si Mang Atyong at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy ateista sa buong mundo. Naririto po ako para maghatid ng mga tamang kaalaman o impormasyon, mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi tinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas, partikular sa usaping may Diyos ba o wala. Dahil dito, ito ay ating advokasya o katungkulan na ibahagi ang mga kaalaman na ito para makasiguro tayo na ang ating mga kababayan ay hindi maloko ng mga organisadong simbahan o mga peking grupo ng relihiyon na nanghihikayat at nagbibigay ng mga maling paniniwala, lalo na sa ating mga kabataan na walang kamuwang-muwang tungkol sa mga bagay na ito. At nang sa gayon sila ay makaiwas at magkaroon ng balanseng karunungan at makagawa ng tamang sariling desisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala sa buhay. Sa uling episode, pinatunayan natin na ang lahat ng simbahan at mga nagpapanggap ng mga pastor sa Pilipinas ay pawang mga peke o manloloko sa kadahilanan na ang kanilang mga simbahan at pastor ay hindi man lang kilala sa Pilipinas o sa buong mundo. Dahil kung ang Diyos ay universal, ibig sabihin, ang simbahan niya ay dapat nasa lahat ng dako din sa mundo. Subalit kung ang relihiyon o simbahan mo ay makikita mo lang sa baryo o sa probinsya mo at hindi ito makikita man lang sa buong Pilipinas, sa Asia man lang o Amerika o Europe, 100% peke ang pastor at simbahan mo. Sinabi din natin na hindi kailangan ng Diyos ang mga simbahan at pastor. Ngayon, dahil ang tunay na pastor at simbahan ay naganap noon pa na hindi pa uso ang Biblia. Ito ay nasa Ephesians, sa John at John 16. Ang masaklap sa Mark 12, ang lahat ng pastor ay paparusahan ng Diyos ng grabeng kamatayan kasama na ang kanilang pamilya at mga sumusunod sa henerasyon ng kanilang pamilya. Nung bata pa ako, mahilig ako maglaro ng mga mechanical na laruan na gawa ng posporo. Nakahiligan ko gumawa ng mga insekto kagaya ng tutubi, paru-paro, bulati, at baboy-babuyan o sobag mula sa posporo. Mahilig rin ako maglaro ng pabilisan ng balsa sa kanal. Itong laro na ito ay nagmulat sa akin kung saan naitanong ko sa murang edad, bakit kaya ang mga balsa ay naanod na parang may isip at buhay? Ano kaya ang nagpapagalaw sa mga ito? Dito nag-umpisa ang aking kuryosidad sa mga bagay-bagay na gumagalaw. Nang nasa high school na ako, naging paborito ko ang matematika at biolohiya. Dito nag-umpisa ang aking pagkakamausisa sa mga bagay-bagay na may buhay kagaya ng mga hayop at halaman. Lalo na tungkol sa mga kriteriya para malaman mo na ang isang bagay ay may buhay o wala. Kinumpara ko rin ito sa kriteriya kung kailan mo masasabi ang isang tao o hayop ay patay na. Mula dito, natanto ko na bakit may iba't ibang kriteriya ang buhay at patay. Hindi sila pareho. Kinalaunan sa turo ng biolohiya, natanto ko na ang teorya ng ebolusyon ay may mas kabuluhan kaysa sa teorya ng kreasyon ng Diyos. Dito, ako namulat at naging agresibo na patunayan kung totoo ba na nilikha tayo ng Diyos. Dito nag-umpisa akong tanungin ang aking sarili, paano ko ang Biblia pala igawa ng demonyo? Paano ko ito mapapatunayan? Dito nag-umpisa ang aking personal na pag-aaral kung saan nagmula ang lahat ng bagay. Sa kolehiyo, nang nag-aaral ako ng inyero, nag-umpisa akong gumawa ng mga simpleng mechanical na mga laruan na di baterya. Para pag-aralan paano ang isang bagay ay gumagalaw. Natuklasan ko ang iba't ibang prinsipyo kung ano ang mga bagay na kailangan para gumalaw ang isang bagay o mabuhay ang isang tao o hayop. Kinalaunan, naging ambisyoso ako pa na gumawa ng isang makina na buhay. Nang ang computer ay dumating sa ating bansa, sa eskwelahan na aking pinagtuturoan, nag-umpisa akong bumuo ng isang club tungkol sa mga robotics at computer. Tinuro ko dito ang iba't ibang kaalaman sa electrical, electronics, at programming na ginamit ng mga estudyante ko para sa paggawa ng isang robot na mechanical na kontrolado ng computer. Ito rin yung mga oras kung saan gumawa ko ng computer programs bago na imbento ang Google at Windows. Pagkatapos, di kontento, pinag-aralan ko naman paano ang signal ng computer ay magagamit
ko para pailawin ang aking mga equipment sa aking kwarto. Nang nadiskubre ko kung paano gawin ito, ang mga elektridad na bagay sa aking kwarto gaya ng ventilador, ilaw at radyo ay kontrolado na ng aking computer keyboard. Nang dumating ang microcontroller na programmable, nag-umpisa naman ako maging seryoso sa paggawa ng iba't ibang robot na may buhay. Dito marami akong nadiskubre na mga prinsipyo sa buhay. Ang mga una kong robot na programmable ay isang gagamba, isang robot na mukhang tao at isang kotse. Lahat na ito ay makikita nyo sa YouTube channel ko. Habang nag-iimbento ko, unti-unti ko na-discover ang iba't ibang bagay paano tayo nagkaroon ng buhay o paano ang lahat ng bagay ay nabuo. Dito nag-umpisa kong questionin kung ano ba ang consciousness, ano ba ang awareness, paano ba ang isang tao ay buhay, at mga iba pa. Dito pinag-aralan ko din ang mga ism sa filosofiya, siyensya at teolohiya para maintindihan ko mabuti ang iba't ibang pag-aaral ng pag-iisip na nagbigay sa akin ng kalinawan tungkol sa iba't ibang konsepto ng buhay. Dito nagmula ang iba't ibang disiplina ng pag-aaral na aking inimbento na sumusuporta sa aking research kung saan nagmula ang lahat. Saan galing ang mga ideya? Saan galing ang ideya ng Diyos? Iba't ibang eksperimento din ang ginawa ko para pag-aralan kung saan galing ang mga ideya o impormasyon sa ating isip. Dito ay gumamit ako ng isang malamute, chihuahua at pusa para pag-aralan kung paano din sila nagtamo ng katalinuhan o impormasyon. Pinag-aralan ko rin ang mga halaman at ibon kung paano sila nagtatamo at nagpapalitan ng impormasyon. Ang mga iba't ibang prinsipyo na ito na akin na pag-aralan, na personal kong pinag-aralan, ay mga naging ebidensya ko at gabay bakit ako naging isang rasyonal na progresibong ateista. Sa episode na ito, pinatunayan natin na marami ang hindi nakakaintindi na hindi kailangan ng tao ang simbahan o pastor para ka mailigtas sa huling hukuman. Mayroon ka lang na personal na pananampalataya sa Diyos, hindi mo na kailangan ang simbahan at pastor para makapunta ka sa langit. Pinakita din natin dito na ang ateista ay hindi naniniwala na walang Diyos dahil ginamit nila ang lahat ng mga pag-aaral, kaalaman at tamang kaisipan para patunayan na walang Diyos. Sa ating kaso, personal ko na pinatunayan kung saan ang lahat ng bagay ay nanggaling na hindi sumasandig sa mga makalumang paniniwala sa siyensya, relihiyon, at filosofiya. Sa susunod naman na episode, pag-uusapan naman natin ang ika-4 na yugto ng ating podcast, ang teknolohiya. Dito, ipapakita ko bakit ang AI o Artificial Intelligence at ang tao ay walang pagkakaiba, na ang tao at AI ay parehong may buhay din. Kung gusto niyo ulit pakinggan ang mga iba't ibang ebidensya kung bakit walang Diyos, ang lahat ng mga episode dito ay hinati ko sa 4. Ang filosofiya, teolohiya, scientifico at teknolohiya. Linagay ko sila sa kanya-kanyang playlist sa kahilingan ng ating mga subscriber o tagapakinig, para daw mahaba ang oras ng kanilang pakikinig. Ang unang playlist ay kung bakit ang Biblia ay nagpapatunay na walang Diyos. Ang ikalawang playlist naman ay ang mga philosophical na mga ebidensya gamit ang critical na pag-iisip at tamang kaalaman. Ang ikatlong playlist naman ay ang mga original na scientific ebidensya na personal na ginawa natin para patunayan bakit walang Diyos. At ang huling playlist ay maaaring mag-uumpisa na sa susunod na buwan, ay ito naman ay mga ebidensya na teknolohiya kung saan bumuo tayo ng isang buhay na mechanical na bagay na nagsasalita, nag-iisip, naglalakad at namamatay din. Liban sa mga playlist nito, may mga litrato din tayo na nakapost sa post section o nakalagay sa post section. Ito yung mga litrato na tipong mag-iisip ka, oo nga may katwiran.
Ngayon, so 4 na episode to tungkol sa Biblia, tungkol sa siyensya, tungkol sa filosofiya, at sa huli ay tungkol sa teknolohiya. Dito po sa ating mga tagapidig na may mga katanungan na kailangan ninyo na tamang kasagutan, ilagay nyo lang po ang iyong katanungan sa comment section sa ibaba at sasagutin po kayo ng aking makakaya. Maaari din po ninyo i-like ang mga episode natin dito dahil ito lang ang paraan para ko malaman kung may mga tagapakinig ba ako o wala. Alam ko na 4 o 5 lamang ang tao ng mga subscribers sa channel na ito at hindi 90. Dahil kalimitan ito ay pawang mga bot o algorithm lamang na gawa ng YouTube. Kaya sa uli ng ating talakayan, ito po uli ang inyong Mang at Yong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto nyo magkaroon ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya at makahulugan, sikap, sipag at kaalaman ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po uli sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong ateista ng Pilipinas. Mabuhay po ang Pilipinas. Salamat po.